Taal, o mas kilala bilang Little Vigan of the South. Kagaya ng Vigan, isa ang Taal sa maraming well-preserved na historical sites. Kaya naman, dumayo na kami ng aming group. Ay nagay si Mark na, si John Lloyd Cruz. I love buso-buso. At nakarating na kami sa bayan ng Taal. Welcome to Taal, Batangas! Tumambad sa amin ang isang malaking simbahan kaya pinasok na namin ito. Kilala ito bilang isang largest cathedral hindi lamang sa buong Pilipinas kundi sa buong Asia. Kilala rin ito sa tawag na Minor Basilica and Parish of St. Martin de Tours. May taas na 291 feet at 157 feet naman ang haba. Pagkatapos namin sa Taal Basilica ay dumiretso na kami para liputin ang buong Heritage Town. Alam mo po kung sa niya, Marcela Agoncillo. Oo. Dito lang sa pag-alam dahil na ito. Pagbaba mo dyan, malapit dyan ang bahay ni Marcela. Nandiyan na lahat ng mga heritage na bahay. Siya ang nag-design ng ating watawag. Okay, guys, siya daw ang nag-design ng ating watawag. Thank you, Kuya. Thank you. Going along Calle Marcela Agoncillo, we're stepping back in time. Ang mga bahay na bato dito ay tahimik na saksi sa kasaysayan ng bayan. Each structure tells a story of the past preserved through generations. Tapos libutin ng Heritage Town ay pinuntahan naman namin ang Villa Vicencio Wedding Gift House. Pero pagpunta namin doon ay bumalik daw kami mamaya. Kaya nag-lunch muna kami sa 7-Eleven. So yun, and we are back again guys. So kakatas ng tank. So nagpahinga lang kami sa 7-Eleven. Tapos ito, bumili kami ng lumot. Ano bre? Sobrang sarap min, solid. Ay nakaberan, mali. Sobrang sarap pre, solid. Pagkatapos namin mag-lunch sa 7-Eleven, ay bumalik na kami sa Villa Vicencio. Kasa. Yung kasa na mo? Hindi kasi. Ay, hindi. Alam ka kung ilapin yung kasa. Villa Vicencio Gift House. Villa Vicencio Gift House. So, Kaya siya gift house, regalo ng Group Club Drive. Villa Vicencio Gift House. Yung Casa Villa Vicencio, yun ang father. Yun ay 1850, pero ito ay 1870 na yun. Yun ay 1850. may higap po. Oo, 20 years. Kasi sa father yun eh. Ito, after 20 years, ipinatayo nung anak para sa kanilang mag-asawa. Hindi ito galing sa parents, doon mismo sa home. Kaya siya gift house. At ito yung katunayan, ito yung original tiles from Portugal, 1870. Mahalaga itong bahay na ito. Hindi lang basta bahay. Mahalaga kasi naging secret meeting place ito ng panahon ng revolusyon. At yung mga tumira ay talagang, ibig sabihin ay makasaysayan yung bahay at yung tumira. Kagaya nitong area ito ay naging secret meeting place ng panahon ng revolusyon. Dito nag-meeting sina Andres Bonifacio at ibang mga kasama. Sa katunayan, itong mag-asawang ito ay talagang nagsusupport ng panahon ng revolusyon, damit, pagkain, armas.
At higit sa lahat, yung pagpapublish ng books ni Dr. Jose Rizal. Yung Lolo Mitangere at El Filibusterismo. Nagbigay sila ng 18,000 pesos kay Dr. Jose Rizal para sa pagpapublish. Pero yung perang yon, ang katumbas daw ngayon ay 3.5 million or more. Oo, malaking pera yun. Mayaman talaga sila. Ito yung family merchantship nila. Nakakapunta ito ng Europe. Ito ang replica. Kaya yung design ng bahay na makikita nyo sa itaas, Victorian period, makulay. Pero nung maglaon, kinailangan i-donate din nila ito nung panahon ng revolusyon. Bakit po? Kasi kagahan ng damit, pagkain, armas. Pero nung malaman ng mga Kastila, pinalubog nila sa Partisanan. Kaya napakalaking kawalan para sa mga sundalong Pilipino noon. Si Dr. Jose Rizal sadyang nakakapunta sa bahay na ito. Oo. Si Andres Milipaso at si Juan Luna. Kaya hindi ka taka-taka na noong i-declare ni General Emilio Aguinaldo ang tungkol sa Philippine Independence, kasali yung pangalan ng bride, si Doña Gliceria Valeria Villavicencio ay Godmother of Revolutionary Success. Kaya lang, wala tayong nababasa sa history book about mga Villavicencio, bagaman malaki yung participation nila noong panahon ng revolusyon. Ang reason ay ipinatago talaga nila yung pangalan nila for their safety kasi delikado Kasi po, sa panahon po kasi nun, sina Rizal, sina Andres, malaki po yung naging network nila dito po sa bansa po natin. Kaya sila po yung mas naging pagdating po sa mga Kastila. Ayun. Kaya, eto naman, si Don Vicente Ilustre, na naging son-in-law ng may-ari ng bahay na ito. Ito ang main character sa El Filibusterismo. Siya si Isagani. Tunay na kasaysayan niya, yung isinulat ni Dr. Jose Rizal dito sa El Filibusterismo. Kaya, ma-imagine natin na yung isinusulat pala ni Dr. Jose Rizal ay talagang hango sa totoong buhay. Ito naman ay watchtower, di ba may purpose yan? Opo, oh my God. Pag akayat mo dyan, matatanang mo yung balayan. Tingnan nyo ba rin? Yung Balayan Bay kitang-kita. So, legit na legit talaga na alam mo yun, na dito talaga, na ano si Rizal, alam mo yun. Nandito na tayo ngayon, ano? Nasa sa Padre Damaso. Oh! Kamangha-mangha talaga ang history. Sa pagpunta namin dito sa Villavicencio ay may mga nalaman pa kami na hindi naituro sa mga university. Isa ang Villavicencio sa mga mayroong malaking role sa history ng ating bansa dahil sila ang isa sa mga nakatulong ni Rizal at ng iba pang mga mayroong ambag sa ating kasaysayan. So ngayon guys, bale ngayon ay dito na nagtatapos ang aming vlog sa Villavicencio! Bale ngayon, sina Maiki na dun sila sa kabilang part. Kasi ang pinatawa ko sa kanila ay yung sa native na ano dito sa Taal. So bale ngayon, let's go. What's up guys? Pupunta kaming marka guys. Ngayon. What's up? Hi guys! Nandito kami sa Paseo de Taal. At alam nyo rin bang dito ginagawa ang iba't ibang uri ng gown sa Taal? At alam nyo din ba ang bordang Taal ay isang sining ng pagbuborda dito sa Taal, Batangas. Ito rin ay ginagawang tela sa pinya at abaka. Gamit ang kamay at walang makinang pangtae. Ito guys. Paano yung hindi? At tagal na kayo katagal nagawa ng ano, suman? Hindi ako nagawa. Ay, binibili lang. Saan nyo ito ate sinibili? Saan nyo binibili? Sa King.
Sumang ano ito? Itong sumang talho. Sige. Siya itik na eh. No, masarap. Ito na. Hindi na asukal. Hindi na. Lasa din. Ay, sigulot ko tayo. Kasi yung ibang sumusok nga. Inaanohan pa ng asukal. Pero ito, hindi na. Tignan natin guys. Pero kung nakakawin. May ano na siya. So ngayon nakaapat na destination tayo, which is dapat 6. Yun nga lang, yung iba kasing lugar is hindi available and yung iba ay temporarily closed. And right now, we will conducting kung ano yung mga naging takeaways namin regarding dito sa naging journey namin dito sa Taal, yung mga historical places dito sa iba't ibang lugar sa Taal. So for me guys, napakainit sa pinuntahan namin. Lalo kaming apat yung magkakasama since sa market kami pumunta. Pero napaka-rich ng culture and ng madami silang super daming resources na madadala natin sa iba't ibang places dito sa Batangas. And super na-appreciate ko yung pagpunta namin dito even though sobrang init and nakakapagod. So sabi nga ni Mikey, nakapagod at napakainit yung punta namin. Pero nung nakapunta mga kami doon is nakakawala ng pagod kasi nga napaganda ng mga nakikita mo. Tulad ng mga bahay na bato. Ayun, sabi nung dalawa, sobrang init nga. Pero solid naman yung pinuntahan namin. This place is worth it naman. So, lahat na napuntahan namin is most of people here is pinapahalagan pa rin na culture nila. And hindi kinakalimutan talaga. Kaya mga bahay, establishment is sa pagtagal ng panahon, kumabago man is not totally binabago talaga. Nandun pa rin yung marami akong knowledge na nakuha. And tulad na lang nung English edition ng Elfie at Noli. Then nakita ko din yung mga lumang kagamitan at yung litrato ng pamilya. Nakakatuwa at masaya. Ayun nga, parang kay John Lloyd din, nakakamangha tingnan yung mga parang legit na bagay na noon pa, nung panahon tulad ng tiles, di ba? So yun. Tapos lalo na yung nalaman na doon pala yung set ng Maria Clara noon, yung sa dinner scene, at saka isa, yung sa huli. Naging teacher daw si, Sa lesson ng Maria Clara. Yun. Yun, nakakamangha. Madami tayo natutunan kay nanay. So yun, so para sa akin, as for the last, kasi to be honest, ito yung first time na pagtapa ko talaga dito sa Taal. Yung mga buildings dito, unlike sa Santo Tomas na puro buildings, puro SM yung makikita mo, SNR, mga ganon. So dito sa Taal, wala kang makikitang ganon. And makikita mo lang talaga mostly is yung town talaga, nagbibigay yung Taal ng vibe ng province, ng literal na province. Para kang nasa sinauna talaga. Kasi mapifeel mo talaga na parang nandoon ka sa location ng mga historical sites na, alam mo yun. Hindi man namin napuntahan lahat ng mga lugar dito sa Heritage Town ng Taal, ay masasabi ko na napaka worth it ng pagpunta namin dito.